بسم الله الرحمن الرحيم. Alhamdulillah mga kapatid, ang lahat ng pasasalamat at pagpupuri para lamang kay Allah subhanahu wa ta'ala. Pinapasalamatan natin siya ng walang hanggang pasasalamat ng dahil sa mga araw-araw na ibinibigay niya sa ating mga biyaya na kung ating bibilangin kailanman na hindi natin kayang bilangin. Mga kapatid, mga kababayan, kahit na saglit lang ito, ang lecture na ito, sabihin natin 20 or 30 minutes, inshallah, magkakaroon tayo ng bagong program. Inshallah, mashallah. Talagang excited na si Brother Melvin. Ano kayang bagong program na ito? So ang bagong program na ito, naisip ko na mas maganda dito, pag nandito tayo, every after ng palaro, magtatawag tayo ng isang brother na kung saan hindi kailangan ng script, hindi kailangan ng basahan ng lecture o anuman. Mas mainam na since na majority nandito ay mga new Muslims, mga bagong yakap sa Islam, pagsalitain naman natin isa-isa kung paano siya at bakit siya yumakap sa Islam. Diba? Paano siya at bakit siya yumakap sa Islam. Okay? Para siyang testimony of, testimonial, kumbaga. Kung paano niya natagpuan ang Islam. And then, yung lecture kasi natin, meron na sa Manarat eh. Nag-open na sa Manarat. So ngayon, mga kapatid, bubuksan natin ang bagong program na ito. Siyempre, ang iginagalang nating doktor mula sa Tabuk University. Siya ay professor, nagtuturo doon, Tabuk University. So, gusto nating malaman paano siya yumakap sa Islam at bakit siya yumakap sa Islam. Samantalang, mataas na ang kanyang, kumbaga ay nakamit. Pagdating sa kanyang educational background, pagdating sa mga material na bagay, hindi natin mapapantayan ang kanyang anong meron siya. So, hindi na natin patatagalin. Pakinggan natin si Dr. Kais Nantin Ablao, inshallah. The stage is yours. Is that okay? The stage is yours. Lahat dito, balikis lang. Siguro 3-4 lang ang born Muslim. Kami lang. Magte-testing kayo. May bago tayong programa din. Ikaw agad. Bismillahirrahmanirrahim. Salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Magandang umaga sa ating lahat, mga minamahal namin mga kababayan. So, sabi nga niya Sheikh Haron, napaka sarap ng mamuhay dito sa mundo kung ikaw ay ginabayan ng Allah subhanahu wa ta'ala, dahil marami tayong dapat ipagpasalamat sa araw-araw. Dahil lahat na nangyayari sa atin ay biyaya ni Allah subhanahu wa ta'ala. Kung titingnan natin, lahat tayo dito ay mga OFW at isa lang ang pakay natin dito sa Saudi Arabia. At alam ko na ang pakay ko at pakay nyo ay isa. Para maiangat man lang kahit kaunti ang ating pamilya na iniwan natin sa Pilipinas. Maging ito man ay ating mga sariling pamilya, mga magulang, o mga kamag-anak. So, isa tayo ng mga dahilan. Bagamat, habang nandito po tayo sa Saudi Arabia, ay may purpose, may reason bukod doon. Sa dami-dami ng bansa na pwede natin mapuntahan, ay bakit Saudi Arabia? No, mga kapatid sa pananampalatayang Islam. Kaya nga, itong testimony ko na ito ay hindi ko rin akalain na tatayo ako sa harap niyo bilang isang Muslim. Dahil kailanman ay hindi ko pinangarap na maging isang Muslim. Dahil
sa naririnig ko dati tungkol sa Muslim. Dahil ang pagkakaintindi ko ng Muslim at ang Islam ay parehas. Dahil ang pagkakaintindi ko ng Muslim, pag sinabi mong ito, ang pagkakaintindi ko ng Islam, kapag ang ginagawa ng isang Muslim, ay yun na ang ibig sabihin ng Islam. Hindi lingid sa ating kalaman na tuwing mayroong nangyayaring mga sakuna, mga kaguluhan, at hindi magandang bagay, ay nakikita natin ito sa mga telebisyon, nababasa natin sa dyaryo, narinig natin sa ating mga kaibigan, na halos lahat ng mga yun, ang pinagmulan nila ay Muslim. No? Nakikita ang gulo sa Mindanao, sinasabi natin, ay, mga Muslim sa Mindanao. Sarap na pagkato. Nakikita natin, nakikita natin sa telebisyon ang mga gulo sa iba't ibang bansa, kagaya ng Iraq, kagaya ng Iran, kagaya ng Syria, at halos lahat ng Muslim country ay ganun din, no? At kung mapapanood pa natin, the worst scenario, mayroon pa yung pinupugutan ng ulo at sumisigaw sila ng Allahu Akbar. So kung titignan mo at hindi mo alamin kung ano talaga ang kahulugan ng Muslim at ang Islam, ay talagang maliligaw ka at masasabi mo sa sarili mo na ang mga Muslim ay mga terorista o walang magawang maganda sa mundo. Yun yung isang reason kaya ayaw kong pumunta ng Saudi Arabia. Tama nga si Sheikh na sa aking natapos po ay sa akin naman kinikita doon sa Pilipinas ay sapat na, pero hindi pa sapat para iangat ang pamumuhay ng aking pamilya. So, yun yung mga deciding point kung bakit ako pumunta dito sa Saudi Arabia. At nagkaroon ako ng mga kaibigan na mga Muslim, nagkaroon ako ng mga estudyante na mga Muslim. At nakasalamuha ko yung mga Muslim. Pero kung titignan mo kung ano ang definisyon ng Islam, maaaring nakita ko sa kanila, kung 100%, nakita ko sa kanila yung 10% sa Islam. Kung pagbabasihan natin ang ugali ng isang tao sa mga nakasalamuha ko, ay hindi ako yayakap sa Islam. Hindi ko yayakapin ng Islam. Okay? Kung pagbabasihan natin ay ang ugali ng isang Muslim na nakasalamuha ko. Saan sa bakas? Kaya nga, ito pa nakakatawa, nung Pidos, sabi nila, yung nakakatawang kilala siguro, no? Huwag kayong tutuwad pag nasa Saudi Arabia na kayo. Kapag yung pera nyo ay nahulog nyo, huwag nyo nang pagtatangkahin na pulutin ito dahil may mangyayaring masama sa inyo. Kaya takot na takot ako dati nung pagpunta dito sa Saudi Arabia dahil mag-isa ko lang Pilipino sa University of Tabuk na ang alam ko na ako lang ang sasakay doon. Pero pagpunta ng NAIA, siyempre marami pang Pinoy. Pagtapak ko ng Jeddah, papunta ng Tabuk, ay napakaraming Saudi. Takot na takot ako, subhanallah. Takot na takot ako makasalamuha ang mga Arabo. Dahil ngayon impression na tumatak sa isipan ko. So, nung pagpunta ko ng Saudi Arabia at dinala ko sa university, ayos naman, wala naman nangyari masama. At nung mga unang mga araw ko, ang tumutulong sa akin ay mga Saudi. Napakagaan naman pala ng ugali ng mga Saudi na to. Kao sa isip-isip ko. So dahil dumating ako dito in the middle of semester, ay medyo wala akong ginagawa. At marami kami noon sa iba't ibang dakon ng mundo, sa iba't ibang sulok ng mundo, na hinayang ng university para magturo sa University of Tabuk. May taga Pakistan, may taga Egypt, may taga India, may taga Ordon o taga Jordan, no? Kami mga taga Pilipino. At dahil kami mga bago, minsan nag-umpukan kami. At halos ng mga kasama ko doon ay mga Muslim. Kukunti lang kami mga Kristiyano. Tinatanong nila, kinukumusta nila ako. Tapos hanggang sa mapunta yung usapan sa relihiyon at tinanong nila sa akin kung sino ba yung Diyos ko. Sa pagmamalaking sinabi, dahil yun naman ang aking kinagisnan, sabi ko sa kanila na si Jesus.
Di nga ba na yun din ang iyong Diyos? Dali ang pagkakalam ko. Dahil wala namang akong kaalaman tungkol sa Islam. So sabi nila hindi. Sabi nila hindi si Jesus ang Diyos namin. So sino ang Diyos nyo? Sabi sa akin, yung Diyos Ama? Sabi ko, the Holy Father? Ako sa kanila. Sabi nila, hindi rin. Sabi ganon sa akin. Sabi ko, sino ang Diyos nyo? Kung yung Diyos mo at Diyos ko. Kasi ang pagkakalam ko, yung Diyos nating lahat ay isa. Tama? Tama. Ang pagkakalam ko, yung nature ng isang tao, nasasabihin mo na lumikha sa ating lahat, yung mundo at yung nilalaman nito, magkakaiba man tayo ng ulan at galingan, isa yung lumikha sa atin. Kaya nagtaka ako sa kanila at nagtaka rin sila sa akin kung bakit ko pinagigiitan na si Jesus ang Diyos nating lahat. At ang sabi nila sa akin ay hindi, sabi niya. Ang Diyos natin ay yung isang tagapaglikha ng pangalan niya ay Allah, sabi sa akin. Sabi ko, sino kaya yun? Sabi ko, sino kaya yung sinasabi nito? So, dati kasi, maaaring nabanggit na sa atin yan, o maaaring narinig ko na, hindi ko lang siguro binigyan ng pansin. Dahil nga, wala akong interest. Hanggang sabi sa akin ng isang kausap ko, sabi niya ay, sige, kung mapapatunayan mo na sinabi ni Jesus na siya ang lumikha sa atin at siya yung Diyos at dapat nating sambahin. Sabi niya, ay yayakapin ko ang religion mo. Yayakapin ko ang religion mo. Sabi sa akin. So, yung gabi na yon, hindi ako makatulog. Hindi ko alam kung bakit hindi ako makatulog. Kasi, yung parang pag sinachallenge mo ako, parang mas nagaganahan ako na i-prove sa'yo na mali ka. O i-prove ko sa'yo na tama ako. Pero hindi naman ako yung tao na kapag napatunayan ko na mali ako, ay papanindigan pa rin yung pagkakamali. Hindi ako yung ganun na tao. Dahil wala kang matututunan na alam mo na yung isang bagay na mali, ay yung pa rin ang susundin mo. So, hindi ako makatulog at humingi ako ng mga payo ng mga kaibigan ko sa Pilipinas. At binasa ko yung mga sa internet dahil wala akong, sabi nga na bawal kasi magdala ng Biblia dito sa Saudi Arabia. So, nag-search ako sa internet at that time. So, wala akong ginawa kundi i-search lang ng internet, Bible, at doon ko nakita na ang daming version ng Bible. Sabi ko, pati itong Bible na ito, napakaraming version. Napakaraming version. Kumbaga, book one, iba-ibang salin ng Biblia, at iba-iba. Sabi ko, ano ba totoo dito? So, search mo lang doon, Jesus is the true, who is the true creator, o kaya who is Jesus Christ. Yan. Hanggang sa makikita mo doon, mga verses sa Bible na magtuturo sa'yo kung sino si Jesus sa atin. At wala akong nakita na specific na sinabi ni Jesus sa Biblia na sinabi niya na ako ang lumikha sa inyo o ako yung Diyos at akong sambahin niyo. Pero may mga pinakamalapit doon na sinasabi nila na ako at ang Diyos ay isa. Okay? So sabi ko, ito na. Sabi ko, ito na yung pag-asa ko para yung nagtanong sa akin ay yung backup sa religion ko. Yari ka ngayon, sabi ko sa akin sa isip ko. Tapos excited akong pumasok ng kinabukasan kasi excited akong makausap siya. Dahil nag-research nga ako. Pero sa katotohanan, wala akong nakita na sinabi ni Jesus mismo na ako yung Diyos. Tapos sabi sa akin na, tinaw na ako, may nakita ka na ba? Sabi sa akin. Sabi ko, mayroon. Sabi ko sa kanya, ito ang sinabi niya na ako at ang Diyos ay isa. So, ibig sabihin noon, silang dalawa ay isa. Tapos sa kanya, ibig sabihin, dalawang sila ay Diyos. Tapos nang pagkasabi ko nang nag-isip ako parang bumalik yung sinabi ko sa sarili ko. Sabi ko, bakit gano'n? Sabi sa kanya, bakit ka parang labo. Parang labo, parang nalabuhan ako sa sarili ko. Para ako mismo yung nakapaglinaw na sinabi ko, hindi pa niya sinasagot na mali ako. Parang nahiya na ako sa sinabi ko na parang ito naman, napakataas na pinag-aralan mo. Tapos, ganun din lang palang isasagot mo sa akin. Sabi ko sa sarili ko. Parang nahiya ako sa sarili ko yung sinagot ko gano'n.
na walang direktang punto, walang direktang sinabi na si Jesus nga ay nagpakilala na Diyos siya. Tapos nga nung ngumingiti siya, alam ko na yung kanyang ibig sabihin. At sabi nga niya na wala kang nahanap, no? Sabi sa akin. Sabi niya, kung yun ang ibig sabihin mo ng pagkakaintindi na si Jesus ay Diyos, hindi mo binasa yung konteksto ng pag-uusap nila. Sabi ko, tama na. Ako sa kanya. So, hindi porke na sinabi niya ganon, ay isa sila sa pagka-Diyos. Pwedeng sabihin kasi na ako yung tatay ko ay isa. Pwedeng magkaparehas kami ng apelyido. Pwedeng pagkaparehas kami ng purpose. Pwedeng pagkaparehas kami ng adhikain. Marami. Hindi ambiguous siya. Hindi siya definite. No? Pwede mong i-interpret sa gusto mong pagkahulugan. At doon naliligaw yung tao. Kung ano lang ang gusto niyang ipakahulugan sa kanya nabasa, ay doon nagkakaligaw ang tao. Walang direkta. Tapos binasahan niya ako ngayon. Sabi niya, ito maliwanag, sabi niya, na nagpakilala si Allah na siya ang Diyos at siya ang sambahin mo. Sabi ko, saan yan? Hindi ko nakita sa Biblia. Sabi ko sa kanya, hindi naman kasi sa Biblia makikita yan. Sabi sa akin, doon mo tingnan sa Quran. Sabi sa akin yun. Doon ko na intindihan na mayroon palang, ang sa isip ko noon, mayroon pala kayong sariling revelasyon mga Muslim, kako sa kanya. Sabi niya, hindi. Ito ay para sa lahat. So, naguguluhan ako that time kasi ang alam ko lang scripture is Bible, sabi sa isip-isip ko. Tapos sabi niya, di ba, sabi niya, nung nag-search ka, sabi sa akin, nakita mo na napakaraming mga versions ng Bible. Sabi sa akin. At sigurado ka ba na yung Biblia mo ay hindi na bago? Sabi sa akin. Sabi ko, oo nga, no, may punto ka. Tinanong ko din siya. Sigurado ka din ba na ang Quran mo ay hindi na bago? Tinanong ko din siya. Sabi niya, sigurado ako na ang Quran ay hindi na bago. Sabi ko sa kanya, paano? Paano mo masasabi na ang Quran ay hindi na bago? Sabi niya sa akin, mula nung ipinahayag ang Quran kay Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kung paano siya binaba, kung paano siya pinarating kay Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ang mga letra dito, ang mga titik dito, hindi nadagdagan at hindi nabawasan. Kahit isang tuldok, sabi sa akin. Wala kang makikita kahit i-search mo sa internet na Quran 1, Quran version ng ganito, version ng ganyan, version ng ganito. Isa lang yan. Yung nakikita mo sa internet, kung makita ka mga English ng Quran o iba't ibang transliteration ng Quran, ay hindi yun ang Quran. Yun ang transliteration. Ibig sabihin, yun ang malapit na pagkapahulugan ng revelasyon na yan sa kanilang lingwahe para mas madaling intindihin, pero hindi ibig sabihin na Quran yun. Dahil ang Quran ay salita ni Allah, sabi sa akin. Napakalinaw ng kanyang pagkakapaliwanag. Samantalang sa iyo, sa Biblia, sabi sa akin, yung pwedeng isulat diyan ay magkaka-contradict sila. Biblia na yan, sabi sa akin. Magkaka-contradict sila sa isa't isa. So, napaisip na naman ako. Binigyan ako ng isang babasahin na napakarami mga contradictions ng Bible. Binigyan ako ng babasahin. Kunwari, itong verse na to, makikita mo sa isang verse na to, iba, sa isang verse na to, iba, sa isang verse na to, iba. So, lalo hindi na ako makatulog sa oras na yon, nung pag-uwi ko. At iniisip ko yung sinasabi niya. Kung totoo ba yung sinasabi niya, kung niloloko niya lang ba ako o hindi. So, pinag-aralan ko ang Islam. Hanggang sa pinag-aralan ko ang Islam. So, mula noon, ay sa loob ng isang taon, sabi ko sa sarili ko ay parang nakokonsensya na ako. Kapag ako ay nananalangin, ay hindi ko na alam kung sino babanggitin ko. Babanggitin ko ba si Jesus? Babanggitin ko ba si Allah? Hindi rin ako makatulog sa panahon na yun. Kaya nung nanalangin ako, paano ba ako mananalangin? Sabi ko,
Paano ba ako hingin ng panalangin kay Allah, sa lumikha sa atin? So siguro, sasabihin ko na lang, o lumikha ng sanlibutan, o lumikha ng mga nilalang dito sa mundo. So, ganoon ako nananalangin nung una. Pero tama sila, sinasabi sa isip ko na tama sila na kailangan mayroong pangalan yung pinapanaliginan. Dahil yung pusa nga, yung aso nga, binibigyan ng pangalan. Yung Diyos pa kaya? Imposible naman na ang lumikha sa atin ay walang pangalan. Samantalang kapag yung mga makita mo niya, mga pusa, o ikaw, si ganito, ganyan pangalan niya, yung lumikha pa kaya sa atin. So, napag-alaman ko nga sa pagbabasa ng mga Biblia online, ay wala nga akong nakita na sinabi ni Jesus at halos lahat ng sinasabi doon na si Jesus ay sinugo sa angkan ng mga Israel. Yun ang pinakamalinaw. So kapag sinugo siya, ibig sabihin, hindi siya ngayon Diyos. So lalo ako ngayon naguguluhan. Dahil parang ang nasa isip ko ngayon ay magkahalo. Pero nangingibabaw na ngayon ang pagsamba kay Allah subhanahu wa ta'ala. So naniniwala na ako noon na si Allah subhanahu wa ta'ala ang lumikha sa atin, ang nag-isang Diyos. At hindi si Jesus. Pero nandoon pa rin minsan ang tao ay nandoon pa rin yung pride. Yung pride na sinasabi sa atin na ito kasi kinalakihan ko. Ito ang kinalakihan ng aking mga magulang. Dito na ako namulat sa relihiyon na ito. Dito na ako mamatay. Sa isip-isip ko sa panahon na yon, kapag pinaniniwalaan ko yung dati kong relihiyon at mamatay ako sa paniniwalang yon, maliligtas ba ako? Hanggang mayroon ako na pagtanungan. Tinanong ko yun sa kanya. Sabi sa akin, kapag darating yung araw at tatanungin ka ng lumikha sa'yo, itatanong niya sa'yo kung sinamba mo ba siya o sinamba mo ba siya. So, pwede mo bang sagutin na dahil sa ninuno ko, dahil sa nakamulatan mo na, kaya mo pinanindigan na yun ang sundin mo? Pwede ba yun? So, yung mga tanong na yan, bumabalik yung sagot sa akin na parang sinasagot ko rin yung mga tanong ko sa kanila. So, dumating yung isang kasama ko na galing sa Pilipinas. At siya pala ay, nung pagpunta dito, ay gusto na rin pala niya mag-Muslim. Kung kinakikilala niyo si kapatid na Abdullah, si Alan Dubla. Yan. Doon pala sa Pilipinas pala, ay palipat-lipat na siya ng relihiyon. At natagpo niya na ang Islam, dati pa, at nung pagpunta dito, ay na-confirm niya na nga na ang Islam ang totoong relihiyon. Kaya nung nag-uusap kami, sabi ko sa kanya, may nagumugulo sa aking isipan. Sabi ko sa kanya. Sabi niya, tama ka, sabi sa akin. Mag-Muslim din ako, sabi niya. Halos karating lang niya noon, mga 3 months lang siguro dito. So nung nabalita ko nag-Muslim siya, sabi ko, ba't ka nag-Muslim ka ako sa kanya? Ba't hindi mo ako hinintay? Di ba, mayroon pa naman susunod na Friday? Sabi ko, tagal pa ng araw na yun. So akala ko lang doon, tuwing Friday lang dapat mag-shahada. Tuwing Friday lang dapat mag-shahada. Paano lang? So ako lang, may special na araw pala pagyakap sa Islam. Friday lang pala. Sabi ko, di ba pwede ngayon? Hindi, Friday ang sinabi sa akin eh. Ganito. Bumalik ka ng Friday. Sige, sama ko sa Friday. So yung nga, bumalik ako sa center, doon pa sa akong dati. At niyakap ko ang Islam. At kung tutunghayan kong nung bata ko, nung bata kasi ako, kapag sinasama ako ng aking mother sa simbahan, kaya naalala ko noon na kaya pala ako may doubt sa aking relihiyon, sa aking sinasamba. Dahil nung tinanong ko sa kanya, sino yung nakapako sa krus na mayroong insignia na INRI? Sabi niya, siya yung ating Diyos, si Jesus, sabi nga noon. Siya ang nagligtas sa ating kasalanan. Bata pa ako, nung tinanong ko ng aking mother, sabi ko sa kanya, bakit siya namatay? Kung niligtas niyo, bakit siya namatay at niligtas yung kasalanan natin? So, parang tinatanong ko yung kanyang, yung logic, na kapag niligtas ka ng isang tao, bakit pwedeng, kung ang Diyos ay namatay, so wala
kumukontrol sa mundo. Sabi niya, may Diyos Ama pa naman daw eh. Kaya sabi ko, okay. Kung yun ang sinasamba mo, di tuloy, yung sambahan natin sa... Kaya yun ang hanggang sa... Natatanong ko sa sarili ko din dati kung sino ba si Jesus, ganyan, sino ba ang Holy Ghost. Maraming mga tanong actually. So, hindi ko na masyadong habaan at actually mahaba pa yung pagsasaliksik ko sa Islam. At hindi basta-basta niyakap ko yung Islam. At hindi basta-basta niyakap ko na buong buo. Dahil nung una, naniniwala ako kay Allah Subhanahu wa Ta'ala. At nung nagsyahada na ako, mga kapatid, sa pangalawang syahada, sabi kasi doon asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan Rasulullah. Sabi ko, tapos translate sa Tagalog. Sabi niya na ako ay nanunumpa na si Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam ay sugo ni Allah. Sabi ko, sino naman siya? Sabi ko, sino naman si Propeta Muhammad? Kaya ko sa kanya, sa nagturo sa akin. Kasi hindi siya pumasok sa aking isipan. Hindi pumasok si Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. At hindi siya na-include sa aking pagbabasa si Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. O hindi ko pinagtuunan ng pansin. Na kailangan ka palang maniwala na si Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam ang huling sugo. Kasi, ang pinakapunto pala doon, ay si Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam ay binanggit o pinagdiinan na siya ay maniwala ka na siya ay propeta. Dahil huwag mong paniwalaan na siya ay Diyos. Nakagaya na nangyari kay Isa alayhi salam o kay Jesus. Si Jesus kasi ay isang sugo dahil sa sobrang pagmamahal ng tao ay ginawa siyang Diyos. Kaya nga paniwalaan mo na siya ay sugo ni Allah Subhanahu wa Ta'ala. Huwag mong paniwalaan, huwag mo siyang mahalin na sobra-sobra nakapantay ni Allah Subhanahu wa Ta'ala. So doon, binasa ko ang kanyang sira at napakaganda ng sira ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yung kanyang kwento, yung kanyang talambuhay. Kaya kung mga bago dito, o kaya yung mga kababayan natin, ay hinikayat ko kayo na tuklasin nyo ang sarili nyong relihiyon. Actually, hindi naman namin, ang isang Muslim na napapalaganap ng isang reliyong Islam, ay hindi kayo inaanyayahan, ay hindi kayo, kumbaga, inaanyayahan kayo na tuklasin nyo kung anong Islam. Pag-aralan nyo ang Islam habang nandito kayo sa Saudi Arabia. Kasi may purpose kung bakit kayo nandito. Sa akin, ito ang pinaka magandang gantimpala o kaya gift na binigay sa akin dito sa mundo habang ako'y nabubuhay. Kasi ang Islam ay hindi lang isang relihiyon. Hindi lang relihiyon to. Ito ay panuntunan ng buhay. Yun ang dapat nating isaisip. Na ang Islam ay isang panuntunan ng buhay. Kompleto. Ibig sabihin, nandito yung hindi lang yung usapin spiritual, usapin na pakikisalamuha sa kapitbahay, sa kaibigan, sa asawa. Kung paano ka magnegosyo, kung namatay ka, paano ka ilibing, paano mo ibahagi ang mga mana mo. Okay? Ayun, kung paano ka manamit. Lahat. Kung paano mo gamitin ang palikuran. Lahat yan. Yan ang Islam. Hindi lang relihiyon, mga kapatid. Kaya mga kababayan, hindi lang relihiyon ito. Ito ay kumpletong pamaraan ng pamumuhay ng isang tao. Kaya kayong lahat ay inaanyayahan ko na tuklasin kung ano ba ang Islam. Huwag niyong igaya yung aking pagkaunawa dati na kung anong ugali ng isang Muslim ay yun na ang Islam. Hindi yun. Mali yun. Dahil kung yun ang batayin natin, ay wala nang tama na relihiyon. Dahil lahat naman ng relihiyon, mapa-Kristiyano, mapa-Budista, mapa-anuman, ay may mga masasamang tao. Kahit sa Muslim, may mga masasamang tao. Kung nagkasali mo sa Muslim, yun ay pananagutan niya kay Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yun ay pananagutan niya sa likha. Ang importante ay sinamba mo ang nag-iisang Diyos, yung nag-iisang tunay na Diyos, si Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yun ang tuklasin nyo sa sarili nyo. Tuklasin nyo kung sino talaga ang lumikha sa atin, at kung natuklasan nyo kung sinong lumikha sa atin, yun ang sambahin nyo. Dahil mahirap sambahin ang ginawa ng tao. Mahirap sambahin ang ginawa ng Diyos.
Ginawa na ng Diyos, tapos sinamba mo pa, hindi pwede yun. Dapat ang sinasambalan ng tao ay yung lumikha sa ating lahat. Hindi yung nilikha na ginamitan ng ating kamay, hindi yun. Dahil kung yun ang ginamit natin kamay, ang ginamit ng isang tao, yung kamay niya, at ito yung sinasabi na Diyos, at nilikha mo, parang sinamba mo na rin, yung likha niya, at yung lumikha sa Kanya. So, sa akin, sa pagyakap ko sa Islam, ay ginamitan ko ng logic. At ginamitan ko siya ng pagbabasa. So, alhamdulillah, at ginabayan ako ni Allah subhanahu wa ta'ala, at dalayan ko na kayong mga minamahal namin mga kababayan, ay tuklasin nyo din kung ano at kung sino ang lumikha sa atin. So, jazakallah khair. Maraming salamat at alam kong maiksi lang yung panahon na aking pagsasalita dito. Kung may gusto pa kayong gustong malaman patungkol sa akin at patungkol sa Islam, ay nandito lang kami para magbigay ng share inshallah. So, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.